Pagtapos ng mamasyal at mag-swimming sa dalampasigan, destination under the sea naman ang subukan sa Batangas. Isang oras na biyahe sa bangka mula Tabangaw Port, mararating ang Isla Verde, na matatagpuan sa dulong bahagi ng Batangas City at norte ng Mindoro. Gaano man kaberde ang mga lupain sa isla, hindi raw ito ang dahilan kaya pinangalanan itong Isla Verde. Ang totoo niyan, ipinangalan daw ito kay Kapitan Juan Verde na siya nakatuklas sa isla noong 1570s at pinaniniwalaang sila ang nagdala ng Kristyanismo sa lugar. Bukod sa baybayin, ang dinarayo raw talaga sa isla ay ang kailaliman ng dagat. Ang Isla Verde kasi nasa gitna ng Verde Island Passage na bahagi ng Coral Triangle, na siyang sentro ng marine biodiversity sa Indo-Malay Philippines Archipelago. Karaniwan ngang nagiging misconception yun, no, na ang Isla Verde ay equivalent din sa Verde Island Passage. When in fact, yung Verde Island Passage, maraming nakapaloob dito na mga probinsya, kabilang na ang Batangas, ang Oriental Mindoro, ang Occidental Mindoro, ang Romblon at saka ang Marinduque. Kaya noong 2005, idineklara ito ng marine biologist na sina Kent Carpenter at Victor Springer bilang Center of Marine Biodiversity. Nasa higit 1,700 na species ng isda at 300 klase ng corals ang matatagpuan dito. Hindi man pwedeng makapangisda. Welcome naman ang mga turista na mag-sightseeing at mag-snorkeling. Gaya ng kawander natin na si Danielle, na ang goals daw ngayong tag-init to beat the heat underwater. Kaya ang exciting water adventure sa Isla Verde, umpisahan agad natin sa snorkeling. Para ma-enjoy ang snorkeling, sasamahan tayo ng local tourist guide na si Jason. Baka di naka-overflow. Kaya mo yan, Danielle? Mukha na-enjoy mo na, Danielle. Nung nag-snorkeling po kami, madami po kaming nakitang corals. Super worth it po. Kasi po, ang dami po makikita na isda na hindi po kayo familiar, tapos super makukulay po. Pero kung mas gusto ng extreme water adventure para mas ma-appreciate ang ganda ng underwater world, libre ang free diving dito. Pagdating naman po sa tinatawag natin ng mga free diving, pwede naman po sila mag-free dive dito sa atin. Basta lang po meron silang instructor. Sa ganda ng ilalim ng dagat, mapapastrike a pose talaga kasama ang mga coral at mga isda. Biruin nyo, sa Pilipinas matatagpuan ang Center of Marine Biodiversity. Maliit man ang isla sa inyong paningin, may ganda at yaman itong di pwedeng maliitin. Ang 76 taong gulang nating kawander na si Nanay Crescencia, halos 8 dekada ng katuwang ang putik sa pagbuo ng pangarap. Sa murang edad kasing 12, sa halip na lapis at papel ang hawak, mga palayok ang tanga ng kanyang mga kamay. Sino po ang nagturo sa inyo? Sinagturo. Ang aking magulang, siya ko nilakhan. Wala naman trabaho ngayon, di. Ang aking ama, dala ang mga palyok, wala ko sa mga bahay-bahay na pamalit ng palay. Yung ikalabubuhay namin ng panahon. Pero ay
Ka-wonder, bakit kaya mga babae ang kadalasang gumagawa ng palayok noon? Sa ating kasaysayan, ang paggawa ng palayok ay hindi lamang isang sining. Ito ay isang gawaing nakagista na itoka sa mga babae bilang bahagi ng tinatawag nating division of labor. Di tulad ng makabagong palayok, ang bawat palayok na gawa ni Nanay Crescencia dumadaan daw sa mabusising proseso at tradisyonal na pamamaraan. Mula sa putik, mamasahin ng luwad na parang tinapay. Ang minasang luwad, sunod na ilalagay sa potter's wheel o kung tawagin, gulong. Ihuhulma ang putik sa korteng mangkok at saka ito ibibilad sa loob ng mahigit na 1 oras para tumigas. Pinapatuyo siya, ma'am, para kumbaga po mapukpok siya ng ayos kasi hindi po siya mapupukpok kapag kayong malambot pa. Kailangan po talaga siyang ibilad sa arawan. Kapag sakto na ang tigas ng luwad, mano-mano na itong huhulmahin sa korte ng palayok gamit ang mga bato na may iba't ibang sukat at tablang pamukpok. Pupukpukin ang luwad ng paikot hanggang bumilog at lumalim. Patuloy pang pupukpukin para kuminis. Sa pagpukpok ng palayok, nasusubok daw ang galing ng isang magpapalayok. Ang paggawa ng palayok hindi raw basta natatapos sa paghuhulma nito. Dahil ang mga nahulmang palayok, muling itatabi sa loob ng ilang araw para mas lalong tumigas at di mawala sa hulma. Sunod itong isasalang sa pugon na gawa sa kawayan hanggang sa tuluyan itong maging palayok. Ang sining ng pagpapalayok na patuloy na itinataguyod ni Nanay Crescencia sa loob ng 8 dekada. Gagamitin ko naman sa pagluluto ng isa sa mga pinagmamalaking pagkain ng mga Batanggenyo, ang malasa at malapot na lomi ng Batangas. Usually, ang palayok ginagamit ko yan sa pagluluto ng isda. Lalo na yung produktong Batangas din, yung sinaing na tulingan. Dito ho nila niluluto sa palayok. Pero sabi, mas masarap daw po ang lasa ng lomi kapag niluto sa palayok. Sa pagluluto ng lomi, unang magigisa sa mainit na palayok. So pag naluto-luto na po ito, pwede na ho nating ilagay ang karne ng baka. Kapag luto na ang karne at atay ng baboy, sasabawan at hahayaang kumulo. Sunod na ilalagay ang lomi noodles. Lagyan natin ng kaunting pampalapot, cornstarch. Haluin ito para hindi mamuo. Matapos ang ilang halo rito at halo roon, ihalo ang beet, i-beat ang mga itlog at dahan-dahang ibuhos sa sabaw. Talagang kakaiba luto sa palayok. And there you have it! Ang mainit, malapot at siksik sa sarap na Lomi Batangas made with love sa OG Palayok ng Batangas. So, eto na mga ka-wonder, tikman na natin ang niluto kong lomi sa palayok. Lagyan natin ng kaunting kalamansi. Di ba? Normally, ganyan pag kinakain siya. Lagyan natin ng kalamansi para mas malasahan natin ang lomi. Sarap!